Ayon nga sa kasabihan, kung hindi mo kayang linisin ang kapaligiran, huwag mo na lang itong dumihan. So, di ba mga ka-mindset, napakaganda pag clean and green yung ating kapaligiran. Unang-una, kahit nasa Metro Maynila tayo o kahit saang syudad man tayo, pero pag malinis yung ating kapaligiran, may mga punong kahoy, may halaman, naiibsan yung init, naiibsan yung polusyon ng ating hangin. So dapat wag na nating dumihan yung ating kapaligiran kung hindi rin naman natin kayang itong linisan. So pag nagtanim tayo ng puno mga ka-mindset, di ba? Dapat ugaliin natin ito. Kung magputol man tayo ng mga punong kahoy, dapat tamnan natin agad ito. Kasi yun naman talaga dapat Kung may pinutol kang punong kahoy, make it sure na meron kang itatanim na binhi. Para at least, di ba? Para at least may tutubo, may panibagong punong kahoy o halaman ang tutubo. Hindi yung pag nagputol kayo ng punong kahoy, pag nagputol kayo ng ganito, ng ganyan, wala na kayong ilalagay. Kasi nga, kaya nga nakakalbo yung ating kapaligiran, yung ating mga kabundukan, kasi dahil sa mga illegal logging, di ba? Mga illegal mining. Kasi nga, narinig ko lang to dati mga ka-mindset Yun nga, isang adhikain o advokasya na pag nagputol ka to ng punong kahoy, ano ba naman yung tataniman mo rin agad? 'Di ba? So dapat ganun ang advokasya natin bilang isang tao o bilang isang mamamayang Pilipino na pangalagaan yung ating kalikasan, pangalagaan yung ating kapaligiran. Kasi nga darating ang panahon, sisingilin at sisingilin tayo ng ating ginagawa sa ating inang kalikasan. Lalo na ngayon, tag-ulan na, papasok na yung rainy season, tag-ulan. So, mostly baha, mga baradong kanal, baradong drainage, di ba? So, nakakatulong pag maraming punong kahoy kasi sumisip-sip niya ng tubig baha. Alam naman natin yan mga ka-mindset. Hindi lang sa mga baha, syempre pag sobrang init ng panahon, di ba? Nakakatulong sa atin yan para tayo ay i-shelter, para i-shield tayo sa sinag ng araw. Pag marami kasing punong kahoy mga ka-mindset, alam nyo naman yan, presko yung hangin, presko yung paligid. So dapat ugaliin natin yung magtanim at magtanim. At huwag tayong magkalat ng kung ano-anong mga basura, mga plastic o kung ano man. Itapon sa tamang lalagyan o tamang basurahan. Para at least mapangalagaan natin yung ating inang kalikasan. Kasi balang araw, ito yung ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga henerasyon, o sa susunod pang mga henerasyon. So wag natin itong sirain, wag natin itong babuyin. Mahalin natin ang sariling kalikasan natin. So ulitin ko, kung hindi mo kayang linisin ang kapaligiran, wag mo na lang itong dumihan. Okay? Mindset is power. Salamat.